Alam niyo nakakaawa na 'tong ano, itong mga kumag na House prosecution. Biruin niyo hindi pa nagsisimula yung impeachment trial, yung kanilang mga witness ay nabawasan kaagad. So yung kailang planong kunin yung mga witness para patunayan nga na merong pagbabanta, para patunayan nila na merong kapasidad itong si VP Sara na gawin yung inaakusan nilang pagbabanta kay Bongbong Marcos, sa asawa niya, tsaka kay Martin Romales, eh, plano nilang kuning witness yung sheriff na sinapak ni Vice President Sara Duterte nung siya ay mayor pa. So, I think 2011 to nangyari. So, alam naman natin yung impeachment, dapat yan, kumbaga, ang qualification na impeachment, dapat yan nangyari sa panahon kung saan ikaw yung impeachable officer. So, yung scenario na kinikreate ngayon ng House prosecution para patunayan yung aligasyon nila, nangyari 2011, mayor pa si BP Sara. So, doon pala makikita natin na medyo may sablay na o sablay talaga yung kanilang plano. Wala rin yung pinagkaiba doon sa salin na plano nilang gamitin sa impeachment, pati yung hindi pa Vice President si VP Sara, ginagamit nila para palakasin lang yung kanilang ebidensya na yun nga na merong impeachable offense na ginawa si VP Sara. Ngayon, ito yung kumbaga ito yung balita kung saan nga tumanggi nga po na maging witness yung sheriff na sinapak ni VP Sara at talagang pwersay ng House prosecution na magamit siya para patibayin lang yung kanilang aligasyon laban kay BP Sara. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Wala pa sa proper trial ang impeachment case ni VP Sara pero tila malalagasan na ng testigo ang prosecution team. Ang court sheriff kasi na sinapak ng bise ayaw tumestigo. Yan ang Agenda Weekend report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi pa man umuusad ang impeachment trial, tumanggi na ang humarap sa impeachment court si Abe Andres, ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011, panahong mayor pa siya ng Davao City. Nakatakda pa naman sanang ihayag ni Andres ang posibilidad ng umano'y pagiging bayolente ng bise. Kabilang siya sa mga testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment, kaugnay sa grave threats. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na ayaw niyang makiisa sa anumang issue na may kinalaman sa politika. Mayroon din daw siyang posisyon sa Supreme Court bilang Human Resource Management Officer. Noon pa man daw, tikom na siya sa nangyaring pananapak ni Duterte. Pero ayon sa prosekusyon, hindi ang dating sheriff ang masusunod, kundi ang impeachment court. Ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. Sa kabila nito, naiintindihan daw nila ang pagtanggi ni Andres. It is not something worthy to relive no? Na nakatanggap ng ganong klaseng ganong klaseng treatment sa Vice President, na ang kanyan lang kasalanan ay ginawa niya ang pag-uutos ng korte sa kanya. So, Dito, kitang-kita mo, dismayado sila at nalulungkot dahil nga yung isa sa mga piling nila na magagamit nila para idiin si VP Sara, tumanggi sa plano nilang gawing witness. So, depende yan. Pag invitation lang yung pinadalas dun sa sheriff, malamang sa malamang, automatic yan. I-decline na yung invitation. Pero pagdating sa subpoena, ibang usapan yan. Pero, ang magiging ano dyan pwedeng sumagot yung sheriff na ayaw niya kumbaga ayaw niya magamit yung siya sa politika, kasi nga alam naman natin politika lang naman tong issue ng impeachment ni VP Sara, kaya
matalino itong sheriff, talaga hindi siya magpapagamit dito sa mga tukmol na to. Pero yun nga, dahil nga pipwersahin nila dito, dahil nga kailangan nila na palakasin yung kanilang aligasyon, talagang by hook or by crook talaga mapipilitan siguro yung sheriff dito na maging witness nila. Pero ang tanong dito, magagamit ba talaga nilang matibay na witness itong sheriff na sinapak ni VP Sara pagdating sa impeachment? Ito, alamin po natin kung pwede ba nila magamit yan at magiging advantage ba sa kanila yan, or ito ay magiging disadvantage pa sa kanila. Opo, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung layunin po ng prosecution kung bakit po nila isinama yung sheriff na yon ay para po ito sa ilalim ng 4th Article of Impeachment na may kaugnay nga sa aligasyon na pagbabanta at destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At gagamitin po nila itong ng prosecution, yung testimonya daw ni Andres o yung sheriff na yan upang patunayan na si VP Sara ay may tendency to inflict violence o yung tinatawag na kaugaliang gumamit po ng karahasan, attorney. Yes po. Yan po yung talaga yung tinatawag nating they are proving a bad moral character. No? Under the rules of evidence, that is objectionable kasi you cannot, unless kasi po that the other party or si VP Sara is alleging that she is a good person, that she has not done that. In order to impeach it, pwede nila i-present yung sheriff din to prove yung tendencies, no? But aside from that, of course, that is one. And aside from that, of course, is the fact that that is not relevant to the main issue on the Article 4, no? Ay yung the 4th Articles of Impeachment Complaint. Now, I think, and the moment that they will say, Your Honor, we are ready with our witness and we are presenting the sheriff, the purpose of the testimonies are as follows. Magtatanong man yung impeachment court, any comment or objection, we object to the presentation of this witness because his testimony will be irrelevant, Your Honor, and not included in the article of impeachment number 4. So, magro-rule po ang Senate yan. So, that is an issue whether or not to allow this person to testify. Kasi irrelevant po talaga eh. Wala talaga siyang connection dito sa pinagsasampa ng mga kaso sa kanya. Kasi tinutukoy nila itong si Abe. Kasi nga, kung titingnan nyo kasi, doon pa lang sa impeachment, kailangan kasi nangyari yan sa panahon kung kailan siya impeachable officer na. So, nangyari yung issue na yan, 2011, which is mayor pa, si Sara Duterte. Tapos, ang impeachment niya ngayon. So, paano mangyayaring magagamit yung tao na yon para bilang witness? Para sabihin lang na, alam niyo yun, may kakayanan nga si VP Sara na gawin yung sinasabi nilang pagbabanta dito kay Bongbong Marcos, kay sasawan niya, tsaka kay Martin Romualdez. So, kung hihimayin nyo nga yung impeachment, halos lahat ng akusasyon nila o lahat ng magiging witness, magiging ebidensya nila, ginagamit nila yung mga hindi pa panahon na Vice President si Sara Duterte, tulad nung kanyang salin. Biruin mo, ba't hanggang simula nung pumasok siya sa gobyerno, sinama doon sa magiging evidence, which is parang hindi naman niya tatama yun dahil nga sa impeachment rules, kailangan nangyari during impeachable officer na siya. So doon pa lang medyo sablay na. Tapos yung pagbubukas ng BIR box, yung income tax nila, na hindi naman yun kasama sa impeachment pero pinipilit nilang maidagdag bilang ebidensya para dun sa ill-gotten wealth daw, dun sa salin. Diba, medyo talagang ipinipilit nila na maging parte yun ng impeachment kasi nga nagagamit nila yung Senado dahil nga kaalyado nila yan.
gusto ni Bongbong Marcos ma-impeach si Sara Duterte. Yung mga senador, BBM senador, gusto rin ma-impeach si Sara Duterte. So, kinakapitalize lang nila yung kanila magiging advantage na pare-pare sila ng agenda, pare-pare sila ng kagustuhan na mabura si VP Sara sa politika. Dahil pagdating nga ng 2028, alam naman natin na sigurado na itong si VP Sara, kasi nga itong si Bongbong Marcos talagang ano na to, sad-sad sa lupa, kumbaga 6 feet below the ground na yung kanyang trust rating So kiss of death kung sino yung papatol sa pag-endorso ni Bongbong Marcos. So no doubt na talaga yan, either si VP Sara ma-impeach, meron pa rin naman siguradong papalit dyan na para tumakbo bilang presidente, kapalit niya para labanan si Bongbong Marcos. So, itong ginagawang diskarte lang ng prosecution, ano lang to, puro propaganda na lang talaga to. Ang pinakalayunin nila dito siraan na lang ng siraan si VP Sara hanggang 2027 at hanggang 2028 para katapano mabawasan yung boto or pikit mata na lang kung sakasakali talunin pa nila sa eleksyon. Kaya abangan natin sa mga susunod na araw, lalo na sa July, dahil magsisimula ang impeachment. Diyan magkakaalaman na kung sino talaga yung may hawak ng beat. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.